Iniisip ni Celes na may katwiran ang lahat ng hinala niya at kung tutuusin, eksaktong wala ang asawa ni Goren dahil nasa business trip nang dalhin niya si Locke sa bahay at mula nang bumalik si Locke, kapansin-pansin ding masaya si Goren at habang nasa 3 araw na biyahe si Locke, halos hindi rin tumigil si Goren sa pag-aalala sa kanya. Inaamin ni Locke na mukhang kainahinala nga ang sitwasyon, pero ayaw niyang isipin ni Celes na nagtaksil si Goren sa asawa nito kaya ipinaliwanag niya na hindi siya anak ni Goren at mas matanda talaga siya kaysa sa hitsura niya. Pero lalo lang nagkamali ng intindi si Celes at inisip na ibig sabihin noon ay kuya niya si Locke at bilang huling paraan para patunayan ang katotohanan, ipinakita ni Locke ang kanyang adventurer card para makita ni Celes na iba ang apelyido niya kay Goren. Subalit kung ano-anong conclusion na naman ang naisip ni Celes, napagdesisyonan niyang hindi palang kinikilala ni Goren si Locke bilang anak nito at dahil doon, naawa siya kay Locke at nangakong kausapin niya ang ama niya para kilalanin ito at sigurado rin siyang magagalit ng husto ang kanyang ina kapag nalaman ang lahat. Ayaw ni Locke na masira ang pagsasama ng matalik niyang kaibigan at ng asawa nito dahil lang sa isang maling akala, kaya bago pa may mapagsabihan si Celes ay sinabi na niya ang buong katotohanan, pinakiusapan muna niya ang butler ng pamilya na lumabas sandali ng silid. Pagkaalis nito, inilabas niya ang kanyang guild card at pansamantalang inalis ang pagtatagong ginawa ni Goren dito at doon nakita ni Celes na si Locke pala ang S-rank Great Sage. Hindi makapagsalita si Celes nang malaman niyang si Locke ang dakilang salamangkero na nagligtas sa mundo. Ipinaliwanag ni Locke na ilang araw pa lang ang nakalipas mula nang makabalik siya mula sa Dimensional Rift, kaya ganoon na lang kasaya si Goren nang makita siyang muli pero kahit naniwala na si Celes na si Locke ang Great Sage, inisip pa rin niyang matagal na pala nitong kuya ang Great Sage. Unti-unti nang nauubusan ng pasensya si Locke kaya sinigawan niya si Celes at sinabing makinig muna ito, matapos ang mahabang paliwanag at saka lamang naintindihan ni Celes na wala silang relasyon sa isa't isa at hindi kailanman nagtaksil si Goren sa kanyang asawa, humingi agad siya ng tawad dahil sa maling hinala. Masaya na lang si Locke dahil sa wakas ay naintindihan din ni Celes ang katotohanan at dahil sa sobrang aktibo ng imahinasyon nito, naintindihan niya kung bakit nag-alinlangan si Goren na payagan itong maging adventurer subalit nakita rin niyang malakas ang loob ni Celes, kaya para masubukan ang kakayahan nito at niyaya niya itong sumama sa isang adventure. Noong panahong iyon, palihim nang nagparehistro si Celes bilang adventurer nang hindi alam ni Goren at kung hindi siya inimbitahan ni Locke sa isang ligtas na misyon, malamang ay tumanggap siya ng misyon ng mag-isa. Hindi nagtagal ay dumating sila sa Nayon na humingi ng tulong sa guild at ayon sa pinuno ng Nayon, kamakailan ay may mga nakakita ng iba't ibang halimaw tulad ng Hydra, Chimera at maging dragon pero sa kabila nito ay wala pang tao ang napapahamak. Dahil may dragon na sangkot at dapat ay mas mataas ang rank ng misyon kaysa E-rank, ngunit dahil wala namang nasasaktan at naisip ni Locke na malamang ay mga ilusyon lamang ang dragon at iba pang halimaw, kaya nagtungo sila sa lugar kung saan madalas makita ang mga ito. Pagpasok pa lang nila sa kagubatan, biglang lumitaw sa harap nila ang isang napakalaking dragon at nanigas sa takot si Celes at agad na tinanong si Locke kung sigurado ba itong ilusyon lang iyon dahil napakatotoo ng itsura nito. Ipinaliwanag ni Locke na sigurado siyang ilusyon lamang iyon dahil wala siyang nararamdamang bigat o init na katulad ng sa tunay na dragon. Gayunpaman ay inamin niyang napakaganda ng pagkagawa ng ilusyon kaya hindi niya masisisi si Celes kung inakala nitong totoo iyon. Pagkatapos ay sinabi ni Locke kay Celes na siya muna ang lumaban sa dragon dahil gusto niyang makita ang tunay nitong kakayahan. Agad namang sumugod si Celes at tinamaan ang dragon gamit ang espada niya pero walang naging epekto ang atake dahil solid ang ilusyon. Habang pinapanood siya ni Locke ay humanga siya sa ipinakita ni Celes at tama nga si Goren, taglay nito ang kakayahan ng isang B-rank adventurer at di lang niya inaasahang ganoon kaganda ang pagkagawa ng ilusyon at karamihan sa mga ilusyon ay parang multo na maaaring daanan, pero ang dragon na ito ay purong solid na mana kaya hindi ito kayang sirain ni Celes. Maya-maya ay naghanda ang dragon ng malakas na hiningang apoy, hindi ito napansin ni Celes kaya hindi siya nakaiwas at nataman siya ng mga apoy na ilusyon at dahil dito ay nagpa siya ng kumilos si Locke at lumipad siya papunta sa dragon at ginamit ang learn skill para makopya ang illusion magic nito, dahil alam niyang magiging kapaki-pakinabang ito sa hinaharap. Pagkatapos noon ay ginamit niya ang drain touch sa dragon at dahil purong mana ang katawan nito, tuluyan niya itong nasipsip at nawala ang dragon at paglingon niya kay Celes, nakita niya itong gumugulong pa rin sa lupa dahil akala nito ay nasusunog siya.
Sinabihan niya itong tumayo na nagulat si Celes nang makita niyang wala man lang siyang paso. Ipinapaalala ni Locke na ilusyon lang ang dragon kaya ilusyon lang din ang apoy nito at ipinaliwanag din niyang sa ganitong sitwasyon, hindi magandang direktang umatake sa ilusyon at mas mainam na unahin ang mismong gumagamit ng illusion magic. Pagkatapos ay sumigaw si Locke papunta sa kagubatan at tinawag ang illusion caster at sinabi niyang gusto lang niya itong makausap. Tiniyak ni Locke na alam niyang wala naman itong sinasaktang mga taga-nayon kaya wala siyang balak na labanan ito. Ngunit dahil misyon ito mula sa guild, kailangan niyang alamin kung bakit patuloy na lumilitaw ang mga ilusyon at tinanong niya ang illusion caster kung bakit nito ginagawa ang lahat ng iyon at matapos ang maikling katahimikan, sumagot ang illusion caster na may pinoprotektahan siya. Naiintindihan iyon ni Locke kaya tinanong niya kung maaari bang ilipat ang bagay na iyon, sumagot ang caster na mahirap pa itong ilipat sa ngayon at kung tutuusin ay ayos lang sana kay Locke na pabayaan na lang siya roon, pero kung hindi niya maresolba ang kaso ay mapipilitin siyang iulat sa guild ang kabiguan niya. Kapag nangyari iyon ibang grupo ng adventurer ang ipapadala sa lugar, at baka hindi sila maging kasing unawa niya at pilitin na lamang pabagsakin ang illusion caster at napagtanto ng illusion caster na tama si Locke, kaya pumayag itong ipakita ang bagay na kanyang pinoprotektahan at lumabas na ito. Napaatras si Celes nang makita niyang isa pala itong fiend dahil itinuro sa kanya noon na lahat ng fiend ay masama. Kaso sinabi ni Locke na isa lamang iyong lumang maling paniniwala at katulad lang sila ng karaniwang tao, mas malalakas lang sila kaysa sa karamihan ng tao. Tinanong ni Locke si Luke Ire kung ano ang kanyang pinoprotektahan kaya pinapasunod sila nito upang ipakita ang lugar at habang naglalakad, tinanong ni Locke si Luke Ire kung bakit agad niya silang pinagkatiwalaan kahit ngayon lang sila nagkita. Ipinaliwanag ni Luke Ire na dahil walang epekto sa kanya ang mga ilusyon nito, alam niyang isa siyang napakalakas na salamangkero at higit na mas makapangyarihan kaysa sa kanya kung gugustuhin ni Locke, madali sana siyang matalo nito pero sa halip na gumamit ng dahas ay pinili nitong makipag-usap ng maayos, dahil doon ay naniwala si Luke Ire na mapagkakatiwalaan si Locke. Kalaunan ay dinala sila ni Luke Ire sa isang lumang guho kung saan nagtatago ang isang nilalang na nagngangalang Gerberg at pagpasok nila, nagulat sina Celes at Locke nang makita nilang isa pala itong manok. Nainsulto si Luke Ire nang tawagin ni Celes na simpleng manok si Gerberg, ipinaliwanag niyang isa itong banal na sarafal na may kapangyarihang galing sa Diyos at dinaniwala si Celes dahil para sa kanya ay mukhang ordinaryong manok lang ito, kaya agad na tinatakpan ni Locke ang bibig ni Celes upang hindi na nito lalo pang ma-offend si Luke Ire at hiniling niyang ipaliwanag nito ang ibig sabihin ng banal na kapangyarihan. Masayang pumayag si Luke Ire at ikinwento na nagmula siya sa isang tribo ng mga fiend na naninirahan noon sa Hilaga, sa loob ng maraming henerasyon at sinasamba nila si Gerberg at ito ang banal na manok at dahil taglay nito ang kakayahang magsara ng mga dimensional rift, dahil sa kapangyarihang iyon ay ipinagkatiwala si Gerberg sa kanilang tribo. Nang marinig iyon ni Locke at naalala niya ang sinabi ng vampire tungkol sa pagbubukas ng mga bagong dimensional rift upang makapasok ang Demon God, mukhang malaking hadlang si Gerberg sa planong iyon, kaya naisip niyang malamang ay ito ang tunay na target ng mga vampire at kinumpirma ni Luke Ire na tama ang hinala niya, aniya ay mapayapa ang kanilang nayon hanggang sa mga nakaraang araw lamang. Subalit isang araw ay bigla silang inatake ng grupo ng mga vampire at sa loob lamang ng maikling oras, napatay ang lahat ng tao sa kanilang nayon at si Luke Ire lang ang nakaligtas at bago mamatay ang pinuno ng kanilang nayon, ipinagkatiwala nito si Gerberg kay Luke Ire at inutusang tumakas kaya agad niyang dinala si Gerberg at naghanap ng ligtas na lugar na maging hideout nito. Naiintindihan ni Locke ang nangyari, pero nagtanong siya kung bakit sa mga guhong iyon pa nagpa siya si Luke Ire na magtago at ipinaliwanag ni Luke Ire na dati raw itong banal na templo at narinig niyang may barrier doon na kayang pigilan ang mga vampire. Tinanong ni Locke kung ibig bang sabihin ay hindi pa sila inaatake mula nang dumating sila roon, pero nang pag-isipan iyon ni Luke Ire ay naalala niyang may mga vampire pa ring lumilitaw kahit may barrier at hindi niya alam kung bakit. Ginamit ni Locke ang kanyang magic upang suriin ang barrier, kaso laking gulat niya nang matuklasan na wala palang barrier sa lugar at ibig sabihin ay walang anumang proteksyon sina Luke Ire at Gerberg at dahil hindi ligtas ang lugar, iminungkahi ni Locke na sumama na lamang sina Luke Ire at Gerberg sa kanila pabalik sa kabisera. Nangako siyang gagawin niya ang lahat para maprotektahan ang dalawa at bilang patunay ng kanyang lakas, ipinakita niya kay Luke Ire ang espada ng Demon Lord at sinabi niyang siya ang Great Sage.
Labis na nagulat si Lucaire dahil hindi niya inakalang makikilala niya mismo ang Great Sage, lalo na't ito pa ang mag-aalok na protektahan siya kaya agad niyang tinanggap ang alok ni Locke at habang naghahanda silang umalis sa mga guho, paglabas pa lamang nila ay may naramdaman agad si Locke na paparating. Mabilis niyang itinulak si Lucaire palayo bago niya sinusunggaban ang isang demon na bumagsak mula sa himpapawid at itinulak ito palayo at makalipas ang ilang sandali, dumating pa ang dalawa pang demon at galit nilang tinanong si Locke kung sino siya para hadlangan ang kanilang plano. Hindi sila sinagot ni Locke at dahil alam niyang sina Lucaire at Jorberg ang pakay ng mga ito, hindi niya maaaring hayaang makatakas ang kahit isa sa kanila at makapagbigay ng impormasyon sa kanilang punong himpilan. Agad siyang nagbitaw ng mga magic arrow laban sa mga demon at habang nagulat ang mga ito, gumamit siya ng incineration flame sa ilalim nila at dalawa sa mga demon ang namatay agad, kaso may isang nakaligtas at sinubukan na tumakas sa pamamagitan ng pagbabago ng anyo bilang isang grupo ng mga paniki. Sinamantala naman ni Jorberg ang pagkakataon at ginamit ang kanyang kapangyarihan at sa isang iglap, tuluyang nawasak ang vampire at nagulat sina Locke at Celes sa kanilang nakita at tinanong nila si Lucaire kung iyon ba talaga ang kapangyarihan ni Jorberg. Ipinaliwanag ni Lucaire na bukod sa kakayahang magsara ng mga dimensional rift, kaya rin ni Jorberg na pilitin na wakasan ang anumang abnormal na pagbabago kaya noong nagbabago ng anyo ang vampire bilang mga paniki, agad na pinutol ni Jorberg ang proseso ng pagbabagong iyon dahilan para mamatay ito kaagad. Nagtaka si Celes at tinanong kung bakit pa sila tumatakbo sa mga vampire kung ganoon pala kalakas ang kapangyarihan ni Jorberg. Ipinaliwanag ni Lucaire na gumagana lamang ang kapangyarihang iyon habang nasa kalagitnaan ng pagbabago ng anyo ang vampire. Kapag ganap na itong nakapag-transform wala na itong gaanong epekto. Kalaunan ay nakabalik din sila sa bayan at pagdating nila sa harap ng bahay ni Goren, nakita ni Locke na naghihintay na roon si Sia at nagulat si Locke dahil ang bilis nitong nakabalik mula sa kanyang nayon, kaya agad niya itong tinanong kung may nangyari. Nagtanong naman si Celes kung sino ang babaeng iyon, kaya ipinakilala ni Locke si Sia bilang isang B-rank adventurer at vampire hunter na kamakailan lang niyang nakilala at sinabi ni Sia kay Locke na may masama siyang balita. Naunawaan iyon ni Locke kaya sinabi niyang pag-usapan na lang nila ito pagkapasok sa loob ng bahay. Pagdating nila sa silid ni Locke ay ipinahayag ni Sia na sinundan niya ang mga vampire gaya ng ipinagawa ni Locke, batay sa kanyang nalaman ay may napakalaki umanong plano ang mga vampire. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon dahil mukhang may isang vampire high lord na namumuno sa kanila. Ipinaliwanag ni Sia na mas malakas ng husto ang isang vampire high lord kaysa sa ordinaryong vampire lord, dahil dito ay magiging mas mahirap silang kalabanan.